Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang maikling kwento ni Mia at ang pag-ikot ng mundo. Isang araw, habang naglilinis ng kanilang silid-aralan, nakita ni Mia ang isang lumang globo na pukaw pansin dahil sa kakaibang disenyo at kulay nito. Ano kaya ito? Ang wika niya sa sarili. Dahan-dahan niya itong kinuha at pinagmasdan. Napansin niyang bilog ang hugis nito at may mga guhit na tila naghahati sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maya-maya ay dumating ang kanyang gurong tagapayo at napatitig sa pagkakahawak ni Mia sa globo. Ma'am, ano po ang bagay na aking hawak? Tanong ni Mia. Mia, iyan ang globo. Ang globo ay modelo ng ating daigdig. Ipinakikita nito na ang mundo ay hugis sphere o bilog. Paliwanag ng guro. Ipinakita niya kung paano umiikot ang mundo gamit ang globo at ang isang flashlight na nagsisilbing araw. Habang umiikot ang mundo, nagkakaroon ng umaga at gabi. Ang bahaging nakaharap sa araw ay may liwanag. Ang bahaging hindi nasisikatan ay madilim. Ang wika ng kanyang guro. Habang paikot-ikot na ipinakikita ng guro ang globo, mas nauunawaan ni Mia ang kanyang aralin. Mula noon, naging masikap na mag-aaral si Mia. Araw-araw nagtatanong siya at nagsasaliksik tungkol sa mundo. Minsan ay naitanong niya sa kanyang guro, Ma'am, bakit po magkakaiba ang oras sa iba't ibang bansa? Dahil sa pag-ikot ng mundo, habang umaga sa isang lugar, maaaring gabi naman sa iba. Ang tugon ng guro. Samantala, isang hapon habang nasa labas ng bahay kubo ng kanyang lolo, pinagmamasdan ni Mia ang paglubog ng araw. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang guro noong siya ay nasa silid-aralan. Tinanong siya ng kanyang lolo habang papasok ang takip silim. Ano ang natutunan mo sa paaralan ngayon, Mia? Natutunan ko po na dahil bilog ang mundo at umiikot ito, nagkakaroon ng umaga at gabi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang masayang sagot ni Mia. Pagdating sa bahay, nagbasa si Mia ng kanyang aklat-aralin. Sa kanyang pag-iisa, siya ay nagbulay-bulay at sabay wika. Mas marami pa pala akong matututunan tungkol sa mundo. Gabi-gabi, pinag-aaralan niya ang mga hiwaga ng ating mundo. Dahil sa bukas isip ni Mia, nakakuha siya ng mas mataas na marka sa pagsusulit. Hindi lamang yun. Sa silid-aralan ay naibahagi rin niya ang kanyang mga natutunan sa kanyang mga kaklase. Napagtanto ni Mia, ang pagiging mausisa ay mahalaga. Kapag tayo ay nagtatanong at nagsisikap, mas marami tayong natututuhan. At diyan nagtatapos ang maikling kwento ni Mia at ang pag-ikot ng mundo.